May positibong balita sa pagbagsak ng ekonomiya ng Rusya. Lumulubog ito sa milyon-milyong bariles ng langis. Dahil puno na lahat ng imbakan at kaunti na lang ang bumibili kahit may malalaking diskwento. Ginagamit na ng Kremlin ang Shadow Fleet oil tanker bilang imbakan ng langis. Ngunit paubos na rin ang mga ito. Ayon sa mga eksperto ng Organization of the Petroleum Exporting Countries, habang magpapalawak ng produksyon ang iba, mapipilitan ang Rusya na malaki ang bawas sa kanilang produksyon. Sabi ng mga eksperto ng Reuters, kailangang bawasan ng mga tagagawa ng langis sa Rusya ang produksyon sa mga susunod na buwan dahil sa lumalakas na presyo ng mga parusa na ipinataw ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at ng mga bansang Europeo. Nalilimitahan ang kakayahan ng Rusya na mag-export na nangangahulugan na lalo pang lalaki ang kakulangan sa badyet ng Federasyon ng Rusya. Akala ng iba, kayang iproseso ng Rusya ang sariling langis pero hindi nila ito maibenta at ramdam ang bawas sa export. Pero hindi ito ang nangyayari. Ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery sa Rusya ay nagdulot na ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa mga gasolinahan sa Rusya. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Doon kami agad naglalathala ng balita kapag may bagong impormasyon. Kaya, ayon sa mga eksperto, mapipilitang magbawas ng produksyon ang mga Russian na tagagawa ng langis sa mga darating na buwan. Dahil nililimitahan ng lumalakas na parusa mula Estados Unidos at Europa ang kakayahan ng Russia sa pag-export at ang mga imbakan sa Russia ay halos lubos ng napuno. Ayon sa Reuters, halos hindi nagbago ang pag-export ng langis ng Russia nitong mga nakaraang taon. Kahit may malawak na parusa mula kanluran at malaking bawas ng Europa sa pagbili ng enerhiya mula Russian Federation. Matagumpay na naipadala ng Moskwa ang karamihan ng langis patungong China, India at Turkey gamit ang Shadow Fleet para iwasan ang limitasyon at magbigay ng malalaking diskwento. Pero nagbago na ito. Parusa ng United States sa dalawang pinakamalaking oil company ng Russia, pag-atras ng India sa langis ng Russia, parusa ng Europa sa petrolyo mula Russia, paghahabol sa Shadow Fleet at unti-unting pagbabalik ng Venezuela sa oil market. Batay sa datos, bumagal ang export ng langis ng Russia nitong mga buwan matapos higpitan ni Donald Trump ang parusa at magpatupad ng taripa laban sa India dahil sa pagbili ng langis mula Russia. Bumaba rin ang demand dahil sa pagbabawal ng European Union noong Enero sa pag-aangkat ng petrolyong gawa sa langis ng Russia. Ayon sa datos ng analytical company na KPLER, bumaba sa 3.4 na milyong bariles kada araw ang pag-export ng langis ng Russia sa pamamagitan ng dagat. Noong Enero, mula sa Disyembreng antas na 3 tuldok, 8 milyong bariles kada araw at mula simula ng Pebrero ay nasa humigit kumulang 2 tuldok, 8 milyong bariles kada araw na lamang ito. Ibig sabihin, sa halos 2 buwan, nabawasan ng 600,000 bariles kada araw. Sa totoo lang, napakalaki itong bilang. Kasabay nito, ang dami ng langis ng Rusya na nakaimbak sa mga barko sa dagat ay tumaas sa record na antas na higit sa 150 milyong bariles sa loob ng ilang buwan. Ibig sabihin, may mga tanker na may ganitong dami ng langis na basta naglalayag sa dagat, marami ang bumagal at ang ilan ay huminto at palutang-lutang na lang. Ipinapakita ng mga salik na ito ang pagbaba ng demand sa langis ng Rusya. Ngayon, may bagong ideya pa ang European Commission. Ang malawakang mga parusa laban sa bawat kumpanya na naglilingkod sa pagdadala ng langis ng Rusya sa dagat o may kaugnayan dito ay lampas pa sa mga naunang hakbang. Ibig sabihin, dati may ilang kumpanyang Europeo na patuloy nakikipagtrabaho sa mga Ruso. Pero ngayon, delikado na kahit lumapit lang sa kanila. Dahil kapag nahuli kang nakikipagtulungan sa mga Ruso, hindi sila ang mapapatawan ng parusa, kundi ikaw mismo. Ibig sabihin, ayon sa European Commission, kung nadungisan ka ng mga Ruso, bibigyan ka ng pinakamabigat na parusa. Lalakas pa ang presyon sa pag-export ng Russia sa mga susunod na buwan dahil balak ng India, pinakamalaking mamimili ng langis ng Russia, na bawasan ang pagbili nito sa pagtatapos ng 2025
bilang bahagi ng kasunduan sa kalakalan sa Estados Unidos. Ayon kay Trump, sumang-ayon ang New Delhi na itigil ang pag-aangkat mula Russia bilang bahagi ng kasunduan. Bagamat maingat ang mga opisyal ng India sa pagbibigay ng komento sa isyung ito. Ayon sa KPPLER, bumili ang India ng humigit kumulang 1.7 milyong bariles bawat araw ng langis mula sa Russia noong 2025 na bumubuo ng halos kalahati ng kabuuang maritime export ng Moscow. Bumaba sa 1.1 milyong bariles bawat araw ang biniling langis noong Enero. At sa kabila ng inaasahang bahagyang pagbangon sa Pebrero, simula Marso ay inaasahan ang malaking pagbawas sa mga supply. Ayon sa Reuters, tumigil ang 3 pinakamalalaking kumpanya ng langis ng gobyerno sa India sa pagtanggap ng alok ng langis mula Russian Federation nitong Marso at Abril at sinabihan ang mga trader na huwag nang magtanong para sa susunod na buwan. Gayunpaman, malabong umabot sa zero ang pag-aangkat ng India. Kailangan din nating maintindihan ito dahil may Nayara Energy Refinery sila na kayang 400,000 bariles kada araw. Ibig sabihin, ang kontroladong bahagi ng kumpanya ay pagmamay-ari ng mga estrukturang Ruso tulad ng Rosneft at aasa pa rin sa supply mula Russia. Kahit mula Abril, isasara ito ng 1 buwan para sa maintenance na ito. May mga balita na posibleng ilipat ang kompleks na ito sa pagproseso ng mabigat na langis mula Venezuela. Dapat din tandaan na may mga mas maliliit na Indianong refinery ng langis na malamang ay magpapatuloy sa pagbili ng langis mula Russia, lalo na kung mas magiging kaakit-akit ang mga diskwento. Bukod pa rito, may mga independenteng Chinese na refinery ng langis na maaari ring sumalo ng bahagi ng mga nailihis na volume, pero limitado ang kanilang kapasidad. Russia ay bumubuo ng halos 1/5 bahagi ng langis na inaangkat ng China. Palaging iniiwasan ng Beijing ang sobrang pagdepende sa isang supplier, kaya malabong tumaas ang pagbili nila ng langis mula Russia. Matalino ang kilos ng China. Walang monopolyo, ngunit ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng epekto. Ang pagbagal ng pagbili ay may negatibong epekto sa lohistika ng langis ng Russia. Ang mahabang ruta ng Shadow Fleet ay nagdudulot ng pagkaantala sa mga tanker at nababawasan ang bilang ng barkong pwedeng pag-imbakan ng dagdag na langis sa dagat. Dahil dito, napipilitang ilipat ng mga producer ang mas maraming langis sa mga imbakan sa Russia. Hindi tiyak ang bilang ng imbakan ng langis sa Russia dahil kulang ang datos mula sa gobyerno. Binibili ang natitirang reserba, ngunit tila limitado ito. Ayon sa datos ng satellite monitoring ng mga imbakan na inilathala ng mga analyst ng KPLER, umaabot sa humigit kumulang 16 na milyong bariles ang mga imbakan ng langis sa lupa, nakatumbas ng 51% ng kabuuang kapasidad ng mga imbakan. Pwedeng gamitin ng Rusya ang ilang bahagi ng pipeline network para iimbak kapag kailangan. May mga tubo lang na kailangang punuin. Ayon sa KPLER, ang mga imbakan sa pipeline at fixed roof na tangke na hindi nasusukat ng satellite ay maaaring magdagdag ng hanggang 100 milyong bariles sa kabuuang kapasidad ng imbakan sa lupa. Pero maaaring hindi rin sapat ang ganitong mga reserba. Ang Rusya ay kumukuha ng humigit kumulang 10.3 milyong bariles kada araw, kung saan halos kalahati nito ay napupunta sa pag-export. Sa ganitong bilis, maaaring mabilis mapuno ang mga imbakan kung mananatiling limitado ang pag-export na mag-iiwan sa mga tagagawa ng walang ibang pagpipilian kundi bawasan ang produksyon. Sa huli, tinataya ng mga eksperto na maaaring bumaba ang produksyon ng langis sa Rusya nang hindi bababa sa 300,000 bariles kada araw mula Marso hanggang Mayo, at iyon ay napaka-optimistikong pagtataya pa nga. Huwag kalimutan na winawasak ng Ukrainian drone ang mga Russian oil refinery. Dapat ding tandaan na labis na naghihirap ang lokal na merkado. Tandaan na ang kita mula sa langis at gas ay halos 1/4 ng kabuuang federal na budget ng Russian Federation. Ngunit ang kita ng federal na budget mula sa langis at gas noong Enero ng taong ito ay bumaba na ng 50% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. At ito na ang pinakamababa mula Hulyo 2020. At hindi ito guni-guni ko lang. Opisyal na ulat ito mula sa Ministry of Finance ng Russian Federation noong Pebrero 4. Hindi ka naniniwala? Bisitahin ang kanilang website at basahin ang impormasyon. Maaaring lalo pang bumaba ang kita ng Moscow mula sa langis dahil sa pagbaba ng produksyon
at pagtaas ng diskwento sa pag-export. Lalakas pa ang presyur sa pananalapi ng Kremlin na layunin ng mga sanksyon ng kanluran. Ibig sabihin, gumagana na ito kahit mabagal. Kaya ipinagdarasal ko na lang. Sana kahit hindi tuluyang maging zero ang kita ng Russia mula sa langis, bumaba man lang ito sa pinakamababang antas. Dito ko tatapusin. Ibahagi ang opinyon at konklusyon ninyo sa comments sa episode na ito. Kung kapaki-pakinabang at interesante ang episode na ito, suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription. Makikita ang lahat ng link at detalye sa description ng video. Maraming platform doon, kaya piliin ang pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.